morning, magandang umaga po sa inyong lahat. At alam ko na nag-abang tayo sa updates ng FAI regarding sa application ng License to Operate, that is LTO. Okay? Bago po ang lahat, tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil napakabuti niya at hindi tayo pinababayaan. Ngayon po ang ating updates ay nabuksan na namin sa e-portal ng FDA yung status ng license to operate natin ay unassigned pa rin. So na-receive po nila yung application natin noong April 8 at ano nang petsa ngayon? Hanggang ngayon ay unassigned pa rin. Mamaya ay i-check natin ulit kung ano po ang actual na status ng license to operate natin. Pero tayo ay magmuni-muni kasi maraming mga messages na aming natatanggap at sinasabi nila na nagkakaroon yata ng diferensya. Kasi nga po naman, sigon sa mga reports, wala na pong pagkukulang sila Dr. Fabunan sa nangyaring ito. Kasi noong 2011, na nagkaroon ng dengue outbreak, maraming pasyente pumupunta sa kanila, doon pumasok ang mga taga-FDA. Ito po yung nabasa kong mensahe. At nagkaroon ng validation. At sinabi nila, i-forward nila sa central office ang kanilang report. Doon po nag-rely ang mga doktor natin, sila Dr. Fabunan. At expected nila ay magkakaroon ng response o talagang bibigyan ng attention ng FDA ang kanilang Fabunan antiviral injection o antidote. Hanggang sa dumating po ng 2014, nagkaroon sila ng meeting sa central office mismo. At ito nga po yung mga patungkol sa Fabunan antiviral injection ulit. So natanong din nila kung anong dapat gawin. Ang nasabi po nga nila na nakanote doon na walang jurisdiction ang FDA na patigilin ang Fabunan sa kanilang paggagamot at paggamit ng gamot na yan. Kasi yun po ang ginagamit nilang gamot ever since. So marami na po silang ginamot, maraming nagpagamot, iba't ibang klase ng sakit at lalong-lalo na yung dengue, napakarami po ng kanilang mga nagamot. Ito po ay talagang nag-iisip sila. Bakit nung kasagsagan na naman ng maraming nagpapagamot, ito ay napapanahon sa COVID na to, sa pandemic na to, ay inaksyonan na naman sila. So nagtataka po sila at dito nga sa message, sabi nga po dito, bakit naman ganon? Kung kailangan ngayon na kailangan, ay nandiyan ang FDA na parang nanggigipit. So hindi po natin masagot yan. Kayo na po ang humusga. Bakit nga ba nagkaganon? Alam niyo po, willing ang mga doktor natin na tumulong sa panahon ngayon at ang dami pong nangangailangan, ang daming humihingi ng tulong. May mga nagme-message dito, yung isang doktor na nag-confine sa UST, namatay na nga yata. Nag-text din yun na humihingi ng tulong. Yung kaibigan niya at pamilya niya. Ganon din yung mga iba pang mga doktor ngayon na naka-self-quarantine, ang kanilang mga mahal sa buhay, humihingi po ng tulong.
ikumpara natin sa ibang bansa ang mga nangyayari. Kagaya ng Thailand. May nadiscover silang gamot. Tinetest nila kaagad. Ang government nagbibigay kaagad ng action. Kaya ang sabi dito, bakit ganito ang FDA natin? Na kung saan nandito na yung talagang posible na makatulong, hindi binibigyan ng prioridad at atensyon. Ayan po ang mga tanong nila. Bakit na kung kailan na nagigipit at may pangangailangan ang mga kababayan natin ay hindi naman po nabibigyan ng atensyon at talagang dyan pa sila gumagawa ng paraan para maipit. Ang sabi nga po dito ng mga comments ng mga nagpagamot na doon, subok na namin yan. Ang dami nang natulungan yan. Ang dami nang gumaling dyan. At sa tingin namin, wala nang pagkukulang sila Dr. Pamunan. 2011, nagkaroon na ng communication sa FDA, hindi sila pinansin. Hihintayin pa ba natin na kunin ng mga taga-ibang bansa at patunayan ang lab test niyan sa ibang bansa, magiging sampal sa gobyerno natin yan pag nangyari. Ito po yung mga comments dito. Sila Dr. Pabunan po ay talagang yun na nga, ang sabi ko sa inyo nung una, yung nararamdaman nila talagang mabigat. Pero andyan pa rin yung puso nila para sa Pilipino, para sa ating bayan, para sa ating bansa. Siguro, panahon na para ayusin natin, bigyan natin ng pansin itong sitwasyong ito dahil marami na po talagang nanganganib ang kanilang buhay. Alam niyo po, para sa akin lang, para sa amin, kung ito ay mabigyan ng panahon, mabigyan ng prioridad ng gobyerno natin, in the future, marami pang hindi natin alam. May mga wave o may mga pandemic pang darating sa ating buhay, sa bansa natin. So meron na tayong panangga, meron na tayong proteksyon. Ito po ay gawang Pinoy, invention ng Pinoy. Naniniwala po ako sa ating mahal na Pangulo na ngayon ay magkakaroon ng talagang pagbabago at sa ating mahal na Senador Bongo para sa pagbabago na ito ay mabibigyan ng priority dahil nakatutok at nakantabay naman po sila at sinabi sa ng kanyang opisina na tutulong sila sa pag-follow up. Kaya naniniwala ako at naniniwala kami na mabigyan ng panahon ito ng FDA natin. Sa panahon ito kasi talagang kailangan ng pagkakaisa. Bigyan natin ng prioridad ang buhay ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ang mga frontliners natin. Batang-bata po yung doktor ng UST na talagang nagmamakaawa din yung kanyang mga kaibigan na nag-message. At meron pang mga naka-incubate na ibang mga kwan natin dyan, frontliners natin dyan, na namimiligro ang kanilang buhay. So sana kung magaya sa ibang bansa ang sistema natin na immediately binibigyan ng attention pag may nakita silang potential na gamot na gawa sa kanila ay talagang tinatangkilik nila ito. Binibigyan ng prioridad na ito. Sabi nga ng isa dito, FAI, Pabunan, antiviral injection, patent number, blah, blah, blah. FAI is the treatment for viral diseases like dengue and influenza. It was granted by USA patent
O, nandun na tayo. January 9, 2001. Okay? Ang comment po niya dito, a vegan, as China claimed and approved by Japan as the medicine for COVID-19, is a treatment for influenza too. Just so, in filing patent in FDA, it won't take long. Look at the vegan. It won't take long. March 18, China told the media that a vegan is the solution to the pandemic and immediately granted the patent after a week by Japanese government. As we need to have an immediate solution of this pandemic, time is gold. If we need to test and study further and wait the procedure, it will take long. Japan only granted the patent mostly based on other countries' opinion on a vegan. China, Thailand, Italy, and other who already tried it. Alam mo po, ang sabi niya dito, hopefully, katulad ng Japan, hindi na dumaan sa tamang procedure bago mag-grant ang patent or FDA. Ang pinagbabasihan na lang, mga confirmation ng iba't ibang bansa at yung mga napagaling. So, dito po, sabi nila, marami pong comment eh. Yan nga po. Bakit hindi natin subukan? Dahil nandito na yan. At may assurance, willing ang mga doktor natin na makipag-collaborate sa mga expert natin, sa mga doctors natin, sa mga scientists natin para magkaroon na ng clinical test itong FAI na to. Ano po ang hinihintay namin? Na mag-grant ang LTO para maka-move kami sa next step. At pag lumabas po yung LTO, makapag-order na sana ng additional na mga components kasi kulang yung components natin. Kaya dapat mag-grant muna yung LTO para pag nagkang gusto ng mga doktor fabunan. Yun ang gusto namin mangyari. Pero since April 8, wala pa po. Unassigned pa. Nandito po sa e-portal ng FDA, wala pang sigon sa nag-aayos na hire na consultancy firm. Ang sabi po niya, pag ganyan po, ay wala pang naka-assign na evaluator. Pero may nakasabayan na in-apply namin, lumabas na po yung LTO. So nagtataka kami, bakit hindi pa lumabas yung LTO? Naibigay naman po lahat ng kanilang kailangan. Sana ipagdasal natin na sana lumabas na yung LTO natin the soonest time para makamove po kami sa next na step para magkaroon ng linaw at mapatunayan na ito po ay hindi kwentong barbero lang, kundi ito po ay talagang totoo at handang patunayan ng mga doktor natin na talagang pwede na maging depensa ito para sa pandemic na pinagdadaanan natin. So, ako po ay hindi sumusuko at ako po ay talagang nananalangin at ako po ay nagtitiwala sa ating mahal na Senador Bongo dahil sila po mismo ay tumutulong sa pagpaloob ngayon kung ano na ang status ng application natin sa FAI. At nagtitiwala din ako sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na ito ay kanyang bigyan ng prioridad dahil ito po ay talagang garantisado na marami nang gumaling, may napagaling na at wala pong
masamang epekto sa mga gumamit nito, kundi puro good po ang side effect nito sa tao. Binabati ko yung mga kaibigan natin dyan, lahat ng mga nanood ngayon. Salamat. Sana ma-share natin ito para malaman, makarating sa kinaukulan na sana bigyan naman nila ng prioridad itong panawagan natin pagkat ito po ay para sa sambayan ng Pilipino at hindi lang po dito sa ating bansa, kundi makakatulong pa po sa ibang bansa. Lahat po ng nakikinig ngayon, lahat po ng nanonood ngayon, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Huwag kayong manawa na manood, mag-update at mag-share ng aming mga panawagan. Kami, ang grupo namin na tumutulong sa Dr. Fabunan ay talagang yung effort namin triple time. Hindi lang double time, triple time para ma-actionan itong mga panawagan namin. Alam natin na marami nang nakaalam nito. Nakarating na sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Kahapon nga lang sa Davao, may nag-interview sa Davao kila Dr. Fabunan. Ang Davao Group ay talagang nakantabay din sa ating ginagawa. So sana magkaroon na po ng mabilis na approval ng LTO natin. Upang sa ganun, kung talagang ito ay schedule na para sa clinical trial, clinical test, o kung ano pa man, nakahanda na ang mga materyales natin. Dahil sigon kay Dr. Fabunan, kulang itong mga components natin dito, Mr. Marcos, kung ito ay talagang mapahintulutan para sa pagtetest natin. So, salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan natin, mga race officers dyan ng PPSA, mga gun clubs natin dyan, Batch 2008, Umansilang, Batch 91, PMA, mabuhay kayong lahat ng nakikinig, kaibigan natin dyan, mga vloggers na patuloy na nag-update at tinatangkilik ang ating panawagan. Mabuhay kayo!